Linggo-linggo, magbibigay kami sa inyo ng iba't ibang listahan ng amazing things and discoveries. Dahil sa ating programa, hindi mawawala ang fun learning. And this week, mainit-init pa ang pabuhay naman ng listahan namin. Alamin natin ang AHA's Big 5 Smoking Hot Sightings sa Pilipinas. Una sa ating listahan, ang bulkan. Ang bulkan na ito sa Cagayan, binansagang Mountain of Fire ng mga residente. Dito raw kasi, malapitan yung makikita at mararamdaman ang init ng bulkan. Ito ang Mount Kawa na pinangalanan daw na ganoon dahil mukha itong kawa na may kumukulong tubig. Yung unang taon po ng pagdiskubre sa Mount Kawa ay noong 1860 ayon sa PBOX. Noong 1860 po, ito din po yung unang taon na pumutok or nag-erupt ang bulkan. At ang pinakahuling update sa pagputok ng bulkan na ito ay 1906 po. Marami na nga ang nahihikayat na akyatin ang nasabing bulkan para personal nilang masilayan ang usok nito. No worries, dahil sa taas nitong 1,158 meters above sea level, perfect daw ito for newbie mountaineers. After about 2 hours of trekking, mararating na ang crater ng bulkan. At malapitan nyo na raw makikita ang kumukulo nitong tubig na pumapalo hanggang sa 100 degrees Celsius. Dito natin makikita talaga yung kumukulong sulfur. Paalala lang, hindi na pwedeng hawakan ang tubig dito ha. Mula bulkan, gabundok ng mga bato naman ang nagbubuga ng usok sa Negros Oriental. Narinig niyo na ba ang Smoky Mountain of the South? Ang tabing kalsada sa barangay Palintinon, dinarayo ng mga tao para pagmasdan at kunin ito ng litrato. May nakasusulasok daw na amoy ng usok na parang nabubulok na itlog. Dahil daw ito sa kalapit na bulkan sa lugar, ang Mount Talinis. According to PBOX, bagamat wala pa itong naitatalang eruption in the past, categorized as potentially active volcano ang Mount Talinis. Ibig sabihin, aktibo ang bulkan pero hindi kapansin-pansin ang mga aktibidad nito sa ngayon. Ang mga batong ito na nagbubuga ng usok sa tabing kalsada, binansagang Sulphur Mountain. Sa science, tinatawag ang usok na ito na fumaroles. Ito ang vents o yung mga butas sa surface na siyang nilalabasan ng volcanic gases dahil naman sa magma. Umiinit ang groundwater sa ilalim at nagkakaroon ng steam na humahalo rin sa sumisingaw na gases na siyang dahilan kaya ito mainit. At ang nakasusulasok naman itong amoy nagmula sa hydrogen sulfide. Now we know! Isa pang uri ng bato, umuusok at nagliliyab mag-isa. What? Ang munting bato na pag-aari ng isang stone collector sa Antique, ang kusang umaapoy kapag inalis ito sa tubig. Kung hindi kayo makapaniwala, panoorin ito. Matapos lang ang ilang minuto, unti-unti na itong naglabas ang usok. At ayan na nga. Nagkalayon doon! Kumislap na ang bato. Nakuha ko yan sa Aklan. I think yung kinuna noon, part ng Mindoro, at nabili ko 10,000 per kilo. Kinip ko as pinakamalagang bato sa akin. Ang bansag nga niya sa pambihirang bato na ito, Firestone. Most likely ang batong ito is white phosphorus. It turns yellow when nasa outside ng water. So it has a waxy appearance and a garlic smell odor. It is not naturally occurring, so it is usually prepared industrially. Ang nasabing kemikal ay kadalasan daw ginagamit sa paggawa ng fertilizer, food additives, laboratory experiments, at maging sa military activities. Nakamamangha, pero ang pagtatago ng batong ito, kinakailangan ng ibayong pag-iingat. Mula kalupaan, dito naman tayo sa katubigan.
Dahil sa Albay, may isang lawa raw ang umuusok at kumukulo. Ito ang Nag-Aso Boiling Lake. Sa Bicolano, ang ibig sabihin ng salitang nag-aso ay umusok. Ayon sa tourism officer ng lugar, sulfuric ang tubig na galing sa lake. Kung ma-experience nyo mismo personally at napunta po kayo dito sa Nag-Aso Boiling Lake is maaamoy nyo po talaga yung sulfur. Pwedeng epekto raw ito ng pagiging malapit sa dalawang inactive na bulkan, kaya naman daw may hot springs at boiling lake sa lugar. Ayon sa Mines and Geosciences Bureau, ang hot springs at boiling lakes ay magkaparehas ng uri at ng pinanggagalingan. Kapag ang init na tubig ay umabot ng 32 degrees Celsius, pwede na itong tawaging hot spring. Pero kapag umabot na sa 100 degrees Celsius o higit pa ang temperatura nito, tinatawag na itong boiling lake. Lubhang may init ang tubig sa Nag-Aso, kaya hindi ito pwedeng paliguan ng tao. At ang huli sa ating listahan, hindi nyo aakalain. Dahil ang usok nito, nagmula raw sa nagliliyab na poso. Sa Antique, isang pambihirang poso raw ang gamit ng mga residente. Imbis kasi ng tubig, apoy raw ang ibinubuga nito. Kadalasan daw itong lumalabas bandang alas 6 ng umaga, kaya nakasanayan na nilang paliyabin muna ang poso bago gamitin sa buong maghapon. Was stated on the letter that the cause of fire coming from that jetmatic pump was caused by emitting gas coming from the debris decomposed under the jetmatic pump. Ang natural gas na may methane ay itinuturing na cleanest burning fossil fuel. Kapag nalikha ang methane mula sa non-fossil source, tulad ng green waste, it can take carbon out of the air. Nakapag-produce din ito ng more heat and light energy by mass while producing less carbon dioxide kumpara sa ibang hydrocarbon o fossil fuel. May lumalabas na na hangin mula sa ilalim, dito lumalabas sa banda. Kaya pag sinindihan na namin ng lighter, maapoy. O ibig sabihin may deposit doon na either di natin masigurado kung methane or hydrosulfide or na klaseng flammable. Well, there you have it, guys! Dahil sa mundo, maraming paraan ng siyensya para pamanghain tayo. Bakit? Pasensya na. Andiyan pala kayo. Pinapractice ko lang kasi yung bago kong line sa AHA, guys, no? Ang bakit. Dahil starting today, ang mga bakit natin masasagot dito sa AHA's Bucket List. Alam niyo ba kung bakit nakamamangha ang mga hayop sa mundo? Dahil sa kanilang mga kakayahan. Katulad na lang ng orca sa likod ko. Sa isang bahagi ng karagatan ng Misamis Occidental, may amazing sea creature daw ang namataan. Ang nakamamanghang encounter na ito, nakunan pa ng video ng ating kaaha. Pauwi na raw ang kaaha nating si Kevin Soho at ang mga mangingisdang kasama niya nang mapansin nilang isang malaking sea creature. Sa pag-aakalang lumba-lumba o dolphin lang ang kanilang nakita, nilapitan pa nga raw nila ito. Ang tuwa sa inakalang dolphin, napalitan ng kaba dahil ang mga hayop pala nilang nakita, hindi dolphin, kundi isang orca o killer whale. At hindi lang ito nag-iisa, kundi isang grupo pa. May nakita kami para kasing laki ng pick-up po. Pero sa ilalim po sir, may mga malalaki po, mga 2, 3 yata yun. Na sobrang laki, mas malaki pa sa bangka po namin. Ano nga bang uri ng hayop na mga ito? Dolphin o whale? Well, tinatawag mang killer whale ang mga orca. Alam nyo ba na ito raw ay isang uri ng dolphin? In fact, ito ang pinakamalaking dolphin. Ay ang lumaki ng orca mula 23 to 32 feet o halos sinlaki ng isang bus. Wow! Pero bakit nga ba tinatawag itong killer whale? Alam nyo ba na ang ancient sailors ang nagbigay ng bansag na killer whale sa mga orca? Ayon kasi sa kanilang obserbasyon, ang grupo ng mga orca ay nanghuhuli o naghahunting ng mas malalaking species ng balyena. Dahil dito, tinawag nila ang mga ito na balyena asesina
o whale killer na sa kalaunan ay pinagbaliktad at naging killer whale. But don't worry mga kaaha, walang dapat ikatakot kung maka-encounter man kayo ng killer whale dahil hindi naman daw ito kumakain ng tao. I mean, hindi na tayo parte ng diet nila. Ang talagang kinakain daw nila ay isda, penguins, at iba pang marine mammals like sea lions. Hindi naman pala dapat katakutan ng mga killer whales na yan, kayo naman. Pero baka dito, matatakot kayo sa dragon ng karagatan. Magaspang na balat, mahabang buntot, at nanlilisik na mga mata. Ito ang Philippine sailfin dragon. Sabi ng iba, kamukha raw nito ang fictional monster na si Godzilla. Pwede pero ang totoo, harmless naman ang mga ito. And they only grow from 2 to 4 feet. Ang mga lalaking sailfin dragon ay may buntot na tulad nito. At dito nila nakuha ang pangalan na sailfin. Ang mga babaeng sailfin ay may mas maliit na ulo compared sa mga lalaki. Water-loving kasi ang mga ito. Meron silang padded foot o flat na mga paa para makatulong sa paglalakad nila sa ibabaw ng tubig. Kadalasan daw silang pumupunta sa tubig para takasan ang kanilang predators. Speaking of predators, meron din silang mala superpowers na kaya nilang malaman kung may papalapit na predator. Meron kasi silang parietal eye na nagsisilbing third eye nila at nakalagay ito sa ibabaw ng kanilang ulo. Malalaman daw nilang may predator na papalapit kapag nabablock ang light source nila. Ayon sa International Union for Conservation of Nature o IUCN, nasa red list of threatened species ang Philippine sailfin dragon. Ibig sabihin, vulnerable o high risk na ang mga ito sa wild, kaya upang huwag maubos ay dapat na protektahan sila. O ito naman. Alam nyo ba na more than 500 million years ago, talamak pa ang mga new life forms sa dagat? At kabilang nga rito, ang mga octopus. Grabe raw ang mga predator noon. Kaya ang mga sea creature katulad ng octopus, kailangan mag-develop ng panangga laban sa kanila. At isa na rito, ang pagkakaroon ng shells. Sa loob ng katawan nila, that's octo cool. Sa mga shell na ito, may maliit na siwang between their flesh. At kapag nag-extract sila ng liquid sa mga siwang na ito, pinapalitan nila ito ng gas. Dahilan para makalutang sila. Pero dahil sa evolution, nakadevelop pa ng ibang skills sa mga octopus. Tulad ng paggalaw ng mabilis, ability to squeeze into tighter places, at ang pagbuga ng itim na tinta to distract their predators. Pero dahil sa bagong survival strategies nila, unti-unti nang hindi nagagamit ang kanilang mga shells. And through time, paliit na ng paliit ang mga ito. Ang mga sinaunang octopus, hindi na raw makasabay sa mga mas nakababata. Kaya naman eventually, naging extinct na rin ang mga octopus na may internal hard shells. According to scientists in the University of Bristol in the UK, makikita raw sa fossils ng mga octopus na tumigil na silang magkaroon ng internal shells around 200 billion years ago. Now, that's during the Jurassic Age! Naway, nasagot namin ang mga bakit nyo, guys. Next week ulit, ha? Grabe, no? Amazing ocean creatures talaga.